Kasi nga At naman. doon sa District 1, doon talaga sumabo yung yung issue na yun ng DPWH. at ito talaga yung binabaha. Kaya nga ba, yung mga trips abroad nitong si Congressman Arjo at saka ni Maine Mendoza, nabutasan sila ng todo-todo. Kasi nabulilyaso dahil nasangkot siya sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH. Tingnan mo, habang nasa Europe si Maine at saka si Arjo, tingnan mo yung mga dala nilang bag. Orange. O syempre, Hermes. Hermes yun. Ang dami, hindi sila magkandadala. Yung mga ganun po, huwag nating sisihin ang mga mata ng publiko. May nakikita. Kasi kung wala, bulag po ang lahat. Bulag. Walang malalaman, walang makikita, walang ibabato pabalik sa inyo ngayon. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, nawindang sa ginawa ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Sa patuloy nga na investigasyon ng maanumalyang flood control na kinasangkutan ng mga korap na politiko na nakipagsabuatan sa ilang kawani ng DPWH at ilang kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa buong bansa ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na nagsiwalat sa ilang sangkot na mga politiko na isa nga sa nadawit dito ay ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde na pinutakti ng bash lalo na nang makita ang ilang larawan kasama ang mag-asawang Diskaya at bukod pa dito ay nakuhaan din si Congressman Arjo Atayde kasama ang District Engineer ng DPWH Bulacan na si Henry Alcantara na nanonood ng isang basketball na mas lalo tuloy na dagdagan ang hinala ng mga netizens na galit na baka may katotohanan nga ang ibinulgar ng mag-asawang yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde? At sa tatay po niya. Sa tatay? Opo. Sa mga vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa ang usaping politika. Lalo na nang madawit ang ilang personalidad sa isyu ng flood control na isa nga sa pinangalanan ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde. Nako, eto. Siyempre, usaping politika pa rin ang ating pagtututukan ngayon. Pero dahil personalidad yung involved. Yes, diba? Artista siya. Kaya siya ay napapahalo dito sa mga kwentong politika. At politiko naman kasi siya talaga. Totoo. Nung manalo si Congressman Arjo Atayde nung 2022. Kasi pangalawang termino na niya ito eh. Di ba noong paman, nung bumabango na yung pangalan niya, yung talagang kumbaga doon sa first district ng Quezon City makikita mo talaga na ang ganda ng mga ginagawa niya. Bumababa talaga siya. Binibigay niya yung mga pangangailangan ng constituents niya. Mga sasakyan, lahat-lahat. Di ba noon pumutok na yung kwento, natatakbo siyang mayor ng Quezon City sa 2028. Sabi nga nila, ito na ata yung simula. Nagtatanim na siya para doon sa... Kasi nga, itong term na ito, last term kasi ni Mayor Belmonte. Ni Mayor Joy Belmonte. Merong kasabihan kasi sa mundo ng politika na ang pagpapabango, pag malayo pa doon sa venue. Kumbaga, ang pabango raw kasi masangsang ang amoy kapag doon ka mismo mag-i-spray. So malayo pa lamang, talagang pinaplano mo na yan. And itong nanalo siya na 2025, di ba? Nabuhay muli yung kwento na, ay, tatakbo siyang mayor talaga ng Quezon City. Kakalabanin niya si Gian Soto. Yung vice mayor diba? Mayor. Na matagal ng vice mayor. Matagal ng vice mayor. Mayor. Pero nagbigay siya talaga ng pagkakataon sa iba bago siya. Diba? So ngayon, pangarap ito na mag-mayor ng Quezon City dahil last term na nga ni Mayor Joy. Pero paano to? Anong nangyari, di ba? Nabulilyaso yung plano niya. Siguro yung panahon talaga hindi na para sa kanya. Hindi na ayos. Hindi niya kakampi. Kasi nabulilyaso dahil
nasangkot siya sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH. Napakahirap pa naman burahin sa mga Pilipino pag nasangkot ka sa tungkol sa pera lalo. Yung pera-pera, napakahirap. Lalo na yung proyekto na dapat ay sa ikabubuti ng kanyang mga constituents tapos hindi napunta sa kanila dahil ayan nga ang nangyari, di ba? Correct. Ito kaya yung yung di ba may tarpaulin na si Wawaw ang magtatayo ng mga proyekto. Yung gagawa ng project. Si Wawaw yung lagi nakayupo na gano'n. Yes. Diba? Yun. Pero parang binura na nila yun. Nawala na yun. Pero nakagrab din yung iba. Ay, mabilis. Kasi doon sa mga dokumentaryo, nakikita ko pa eh. Oo. Yun pala yun. So, ano yung kay Mayor Joy? Ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang lungkot ng kasalukuyang mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte na madalas sinisisi dahil sa matinding baha dahil sa problema ng flood control. Ang video. Ang lungkot ni Mayor Joy Belmonte dahil sa kanya talagang syudad sumapul yung kwento ng mga lagayan sa DPWH. Kasi yun, di ba, si Mayor Joy, di ba, nang pumutok yung issue na nga yan, doon pinatawag yung mga engineers niya, City Engineers Office at tinababa niya na kami inspeksyonin na lahat ng mga proyekto, di ba? Kasi di ba, pagka ganyan, national project kasi yun. Yes. Sa kanila kasi LGU, di ba? LGU sila. Oo, ngayon ito na. Ang sabi niya nung una, hindi ba daw sila nakarating doon sa District 1? Doon sa sinasabi nila kung saan si Congressman Arjo Atayde. sa District. Pero ano ba, siguro inuna yan yung nag-inspeksyon. Okay. Yung District 1. Ngayon, yung Matalahid Creek, ang doon yung issue na yun. Nalalagyan ng... Isang straight yun na kalye na mahabang-mahaba. Oo, hindi. Creek. Yung creek. Iba pa yung kalye. Mamaya natin pag-usapan iba pa yung kalye. Yung creek talaga. Na maglalagay ng pumping station ba doon? Kasi para sa baha. Ang sabi ni Mayor Joy, bakit napakahaan ng yung isang creek, isang diretso lang yan? Bakit may mga inatado pa? May phase 1, phase 2, phase 3. So, iba-ibang budget yun. Iba-ibang budget. Oo, laki-laki. Ang phase 1, iba ang budget. Ang phase 2, ibang budget. Ang phase 3, iba. Sabi niya, bakit may mga ganyan pa? Ay, isang mahaba lang yun. Isang mahabang creek lang yun. Sabi Kumbaga, yung isang lang talaga dapat yun. Bakit hinati-hati Totoo pa? naman. At saka, kitang-kita ko sa pagsasalita ni Mayor Joy Belmonte, natutukan ko yan yung mga panayam niya. Sobra siyang depressed. Disappointed. Disappointed siyang masyado dahil kasi naipon. Oo nga naman, kapag bumaha, si Mayor Joy kasi hindi pinapaasikaso. Kapag may nangyaring kung ano man nasa kuna, si Mayor Joy kasi hindi ito. Bakit laging ang mayor? Mayor ang hinahanap. Samantalang may nakatalaga na mga kinatawan sa bawat distrito. Ilang distrito yan? Kani-kanyang congressman yan. Diba? Totoo. Kaya, paano nangyari na puro yung mayor ang binibira? Kaya masyado siyang disappointed. Kasi nga At naman. doon sa District 1, doon talaga sumabo yung issue na yun ng DPWH. At ito talaga yung binabaha. Kaya nga ba, yung mga trips abroad nitong si Congressman Arjo at saka ni Maine Mendoza, nabutasan sila ng todo-todo. Dahil kasi nga, di ba, kung kailan nandoon sila sa ibang bansa, nagpapakasarap sa kanilang bakasyon, binabaha naman sa kanyang district. Doon sila nahuli na kaya nabutasan. Kaya, at saka ang dami talagang pumupuna doon sa kanilang mga biyahe. Samantalang ang daming dapat asikasuhin doon sa kanyang distrito. Sabi, ako, nagpapakasarap kayo doon. Tignan niyo yung lugar niyo. Tignan niyo ang tao doon. Binabaha. Ang tao doon, humingi na ng saklulo dahil na yung baha. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang isang text mula sa kanilang source na kung makikita mo sa video clip na tila ipinagyabang pa ng mag-asawang Atayde ang kanilang mga nabilin na mga mamahaling brand para sa buong kwento. Narito, ating panoorin ang video. May nag-text pa sa akin, tingnan mo, habang nasa Europe si Maine at saka si Arjo, tingnan mo yung mga dala nilang bag, orange, o syempre Hermes, ang dami, hindi sila magkandadala. Yung mga ganun po, wag nating sisihin ang mga mata ng publiko. May nakikita, kasi kung wala, bulag po ang lahat. Bulag, walang malalaman, walang makikita, walang ibabato pabalik sa inyo ngayon. Yung pag-iingay kasi, may pinipili lamang yan
na panahon, Correct. di ba? At isama na rin, kung walang issue kasi, wala Wala. tayo talaga. Talaga. Na ang isyong ito, dadaanin pa rin naman ito sa husgado. Totoo, Kung tama. totoo ba o gawa-gawa lang nitong mag-asawang diskaya na to dahil kung sino-sino naman ang tinuturo nila. Oo, Diba? ang dami-dami na tinuturo. Oo. Oo. At saka yan, alam mo, simple, ano na yun ang mga Gen Z, di ba? Alam mo namang mga Gen Z, Magagaling sila sa Mapagalungkat sila. Grabe sila. Totoo. Oo. At saka nakakapagtaka rin sa mga pahayagan, sa tabloids, sa broadsheet. Ako naghahanap ako talaga ng, alam mo yung ipagtatanggol sila? Oo. Bakit wala? Parang wala akong minabasa. Bakit kahit sa vlog, wala may nagtatanggol sa kanila. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!